ang kwento nyo po sa akin. Sa Japan daw kasi, yun daw mga sasakyan nila doon na dinadala dito sa Pilipinas tulad ng mga heavy equipment niya o kaya naman itong mga minivan, yan daw ay dinedeclare as junk. Kaya daw mura lang nila yan nakukuha doon kasi mababa ang tax kapag declared as junk. Kaso kailangan daw hiwa-hiwalayin yan. Kasi daw kung yan ay buo at hindi hiwa-hiwalay, hindi daw madedeclare na junk, magiging mataas ang tax. Saka isa pa, kapag yan po ay dinadala dito, mas marami daw na isisiksik doon sa container van kapag yan ay hiwa-hiwalay. So, although yan ay dinedeclare man na junk doon sa Japan, hindi yan katulad ng junk dito sa Pilipinas kasi alam niyo naman tayo mga Pilipino. Kapag gumamit tayo ng sasakyan, madedeclare lang yan na junk kapag talagang hindi na umaandar at bulok na. Doon po kasi mura lang ang mga minivan. Yan po kasi ay categorized as K-car. Doon po kasi sa Japan, yung mga K-car, meron lang po yung sukat, maliit lang po yan. Tapos limited lang din po ang displacement ng makinang nilalagay dyan para siya ma-considered as K-car. And then, yung mga K-car na yan ay napakababa po ng tax niyan. Kaya doon po sa Japan, maraming may K-cars. At dahil nga po yan ay mura, hindi na nila pinaaabot na magkabulok-bulok. Once na nagamit na nila at nasulit na nila yung paggamit niyan, kahit umaandar pa, ay mas pinipili na nilang bumili na lang ng bago kaysa mag-maintain ng luma. Tapos yung mga pinaglumaan nila, yan naman po, yun napupunta sa atin.